Hi guys! Good afternoon. Andito pala ako ngayon sa school ni Hailey. Still have 20 minutes kasi sinusundo ko siya kasi after ng class niya is may another lesson siya dun sa kabilang barangay. So, sinundo ko na siya tapos wala daddy niya so walang sasakyan so nag-commute ang kunya. So yun na nga guys, while I'm on the bus, the wheels on the bus go round and round. Night cheche, mura siya og kanang Ilocana siya ba Ilocana. Nya natapad niya ako kay nagkuan ko ba yung piyong ko sa kumata kay syempre mo idlip ka dali while on the bus usa dihang nay nagtawag sa iya nagtawag mapansin ako sa iya kanang pagsulod niya kanang naman ko niya og kuan sakay wala siya og kanang malungkot gani kanang sad face siya ba so wala lang niya tapad ni sa may space nga kung kan kay sa backseat man ni so yun tapos suddenly may tumawag tapos direct alam ba yung parang naano siya ba parang siguro garantor siya sa ibang tiyatya yung tumawag na nangutang dito sa bangko kasi ang sabi niya stress na daw siya nangungutang siya parang ganun yung pagkakaintindi ko nangutang daw siya sa kanyang sarili responsible daw siya nagbayad yun na siya yung na-stress siguro ginamit niya yung pangalan niya kasi dito kasi sa Hong Kong di ba alam naman ng mga kunyang dito na makakautang ka may mga bangko talaga na makakautang ka kung may mga witness ka yung may mga guarantor ka na siguro matagal na dito or yung papel mo hiramin yung document mo hiramin ng isa para umutang yung pangalan mo yung gagamitin so yun na nga siya parang ganun siguro kasi sabi niya pati sa landline amo ko nadidisturbo na hindi ko din alam kung naging garantor ba siya or nagpagamit ba siya sa name niya kasi pwede kasi yun iba yung magbayad yung name mo gamitin mo halimbawa ako may manghiram kaibigan ko may hiram sa bangko tapos document ko yung parang ganun may iba kasi ganun yung mga problema so ngayon siguro ewan ko parang iniiwasan na siguro ng yung umutang yung kasi sabi niya kasi na-stress na daw siya na umiyak siya hindi ko man siya maintindihan kasi nga nag-Ilocana siya pero yung siyempre baka maintindihan ko naman yung mga primo dito sa mga bangko na stress na daw siya yung tinatawagan pati amo niya nadadamay na daw kasi yung kolektor daw umakyat sa bahay niya ba't naman siya iniakyat baka pangalan niya yung nakaano sa utang sa bangko so yun na nga guys yun yung inaano ko sa mga kapatid ko na sabi ko talaga sa kanila wag kayong umutang. Pwede naman umutang dito pero kung pwede hindi naman emergency, wag nang umutang kasi nga kasi ako lagi akong nakakabasa sa mga page humihingi ng tulong. Yung umutang is ang sarap ng buhay kung saan na lumipad, tumakas, saan na tapos yung nagiging guarantor, yung nagiging witness, yun yung na-stress, yung nagbabayad sa utang na hindi nila ginamit. So yung mga ganun. So yun naawa ko kaya sa 8 years ko dito sa Hong Kong, never akong umutang. Sa amo ko lang kasi sila din naman nag-offer. So yun lang. So yun sabi nila, hindi ka magtatagal dito sa Hong Kong na walang utang. In fairness, hindi naman kung wala naman talagang emergency hindi talaga ako utang so yun hindi ako utang so yun parang lesson learned naawa talaga ako sa kanya kasi sabi niya pati amo niya nadadamay niya stress na daw siya wala na nga daw siyang maipapadala sa family niya yung ganun so yun lang alam ko naman na marites kayo lahat tayo marites so nakikinig din naman kayo chismosa